na pamamayag ang handog sa lupang sinilangan. Mula sa Balitang Sentro ng San Diego, sumasing papawid ang SP Action Balita, sigaw ng pagbabago. Sa ulo ng mga pinag-uusapang balita, 4 na pulis sa tambangan ng hinihinalang NPA, patay. Ikatlong pagbasa ng parusang kamatayan sa bansa, aprobado. China at Pilipinas nagkasundo sa usaping pangkalakalan. Aksyon kontra iligal na sugal, pinaigting. At isyung third party sa pagitan ni Robbie at Gretchen Ho, walang katotohanan. Narito na sina Liana de la Cruz at Eric Palomares na magpapahayag ng balitang tapat, galante at pawang katotohanan lamang. Magandang umaga sa makabagong henerasyon ng mga Santiagueño. Ako si Liana de la Cruz, maghahatid ng balita saan man sa lungsod. At ako naman si Eric Palomares, katotohanan ang hatid sa bawat tahanan. Patay ang 4 na pulis dahil sa hinihinalang NPA sa Davao del Sur. Ang mga detalye sa pagbabalita ni Jonathan Manuel. Salamat, Diana. 4 na pulis ang nasawi at isa pa ang sugatan matapos silang tambangan ng mga hinihinalang New People's Army sa Bansalan, Davao del Sur. Kinilala ang mga nasawing pulis sa sina PO1 Raul Binalayo, PO1 Joe Narvaza, PO1 Saro Mangotara at PO3 Hayden Mirade. Nakaligtas naman pero nasugatan pa rin si PO3 Alan Amado. Ayon sa militar, re-responde sana ang mga nasawing pulis sa isang insidente na mangyari ang pananambang. Patuloy umano ang pangangalat nila ng impormasyon para matukoy kung saan tumakbo ang mga rebelde. Jonathan Manuel, sigaw ng pagbabago. Maraming salamat, Jonathan Manuel. Samantala, aprobado ang parusang kamatayan sa ikatlong pagbasa nito sa Kamara. Magpapalita si Jeff de Castillo. Salamat, Eric. Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang panukalang ibalik ang parusang kamatayan o death penalty sa Pilipinas para sa ilang krimen na may kinalaman sa iligal na droga. Idinaan sa nominal voting ang botohan kung saan isa-isang ilalahad ng mga kongresista kung pabor ba sila o hindi sa panukala. 216 na kongresista ang bumoto pabor sa pagbabalik ng death penalty sa Pilipinas. 54 na kongresista naman ang bumoto laban dito. Kabilang na sina Representatives Gloria Macapagal Arroyo, Vilma Santos Recto at Imelda Marcos. Samantalang isa naman ang hindi bumoto. Ngunit, hindi pa sigurado kung ito ay lulusot sa Senado. Jeff de Castillo, sigaw ng pagbabago. Maraming salamat, Jeff de Castillo. Magbabalik ang SP Action Balita. Hindi po. Hindi po. Never. Hindi po. Hindi mo naman siya kailangan subukan para malaman kung masama ba siya talaga. Ang dami ng nasirang buhay dahil dun. Marami pa akong pangarap sa buhay na gusto ko to pa rin lahat. Sa akin, wala talagang magandang maidudulot yun. When I was young, I was taught that drugs were bad. It's easy to say no pag alam mong masama. Pag ginawa mo yun, hindi lang naman yung sarili mo yung sinasaktan mo eh. Hindi pati yung pamilya mo. Protektahan nila yung sarili nila, sila mismo lumayo dun sa tukso ng droga. Wag. 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 Iwasan mo ang droga, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo at sa huli ang bayan. Nagbabalik ang SP Action Balita. Patuloy ang pag-arangkala ng relasyon ng Pilipinas at China pagdating sa usaping pang-ekonomiya. Nagkasundo ang Pilipinas at China sa pagpapalakas ng tanggapang komersyal kaugnay sa ibayong pagpapalakas ng kabuhayan at pangkalakalan. Sinang-ayunan ng dalawang panig ang pagpapalakas ng kooperasyon sa larangan ng e-commerce, big data analysis, electronic na sasakyan, bakal at iba pa. Kabilang dito ay Chico River Pump Irrigation Project, New Centennial Water Source Kaliwa Dam Project at North-South Railway South Line Project. Ang pondo ng nasabing mga proyekto ay manggagaling sa China.
Nagpulong ang dalawang bansa noong ika-28 pulong ng Joint Commission on Economy and Trade Cooperation na idaraos noong ika-7 ng Marso taong 2017. Samantala, aksyon ng Administrasyon Duterte kaugnay sa iligal na sugal, pinapalakas. Maglalakad ng detalye si Yurica Esteban. At Eric, nataranta ang mga professionals at retiradong empleyado ng gobyerno sa probinsya matapos iban ang Mahjong at Tongit sa ilalim Expanded Small Town Lottery na programa ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Sa kampanya laban sa illegal gambling na inutos ni President Digong, bawal na ang Mahjong, Tongits, Sakla, Color Games, Tupada, Resource Bookies at iba pa dahil na isang PSO na ang lahat ng Pilipino ay tumangkilik na lang sa Expanded STL. May ilang lugar nga sa bansa tulad ng Pasay, Surigao na nanghuli na ang mga pulis na naglalaro ng tongits at ang masaklap pa ay kinasuhan sila sa korte. Yurica Esteban, sigaw ng pagbabago. Maraming salamat, Yurica Esteban. Magbabalik ang SP Action Balita. Ilan na ba ang mga batang nakita mo na halos patapon na ang buhay? Mga batang lumihis ang landas at napunta sa madilim na mundo? Mga batang lapitin ng gulo, nag-uumpisa ng gulo dahil sa impluensya ng bawal na gamot? Alam ko na hindi ka bulag kaya't nakasisiguro ako na hindi lang ako ang nakakita ng katulad nila. Alam ko na hindi ka manhid para hindi mo maramdaman ang nararamdaman ko. Nalulungkot ka rin at nanghihinayang, hindi ba? Katulad ko, nalulungkot ako para sa kanila at higit sa lahat para sa mga magulang nila. Nanghihinayang ako sa magandang kinabukasan na maaari sana nilang makamit. Kung hindi lang sana sila naligaw na landas, malamang maipagmamalaki na rin sila sa ating lipunan. Labanan ang salot sa lipunan, iligtas ang ating pag-asa, itaguyod ang mga kabataan. Isang paalala mula sa Philippine National Police. Nagbabalik ang SP Action Balita. Sa balirang showbiz, issue ng third party sa pagitan ni Robbie at Gretchen Ho, walang katotohanan. Chichika na si Beatriz Romero. Bea? Binigyang nila ni Robbie Domingo na walang third party sa hiwalayan nila ni Gretchen Ho. Ayon sa TV host, nasasaktan pa rin siya sa nangyari at kailangan muna niya na mag-move on. Iginiit din ni Domingo na hindi si Sandar Park ang dahilan ng kanilang breakup at kailangan muna nilang manahimik sa issue. Sa huli, hindi niya tinanggi na may pag-asa silang magkabalikan ni Gretchen. Pakiramdam niya ang press con nila para sa I Can Do That ang tamang pagkakataon para diretsong sagutin ang issue. Si Beatriz Romero, ang inyong sassy showbiz authority. At iyan po ang nakalap naming maiinit na balita. Sa ngalan ng pagbabago, kami maghahatid ng magpapagod sa mga balita. Sa ngalan ng katotohanan, ako si Liana de la Cruz. Magandang umaga. At ako po si Eric Palmares. Ang SP Action Balita. Ikaw ng pagbabago. Magandang umaga.